Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, muli kaming lumalapit sa inyong harapan sa oras na ito. Ang aming pong samot dalangin, Lord. Samahan niyo kami sa pag-aaral ninyo pong mga salita. Dalangin po namin, Lord Jesus Christ, ang malayang pagkilos sa mga espiritu sa aming kalagitnaan. Be our speaker, be our teacher, Panginoon. Sa inyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic tonight, sa ating topic 188, Sown in Tears, Sealed by Trust. Kukuhanin po natin yung ating main verse sa Psalm chapter 126 verses 5 to 6. Sabi po dito ng salita ng Diyos, "Those who sow in tears shall reap with shouts of joy. He who goes out weeping, bearing the seed for sowing, shall come home with shouts of joy, bringing his sheaves with him." Sa Tagalog, silang tumatangis habang nagsisipagtanim daw, hayaan mo na mag-ani na puspos ng kagalakan. Silang mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. So itong verse na binasa po natin, tinutukoy dito na minsan kapag tayo raw po ay nagtatanim, ibig sabihin, nagpe-prepare for the future. Di ba minsan ando na tumatangis tayo, nalulungkot tayo, di ba? Pero sabi ng salita ng Diyos, aawit daw tayo na may galak sa ating pagbabalik na kasama yung ani na pine-prepare ng Lord para sa bawat isa po sa atin. Sabi ng Psalm chapter 90 verse 12, "Teach us to realize the brevity of life so that we may grow in wisdom." Dahil itong buhay daw natin, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Yan, kanina naka-receive ako ng prayer request na yung kanyang katrabaho, pumanaw na. So tunay nga, nakabigla-bigla, 'di ba? Na mabilis lang talaga, maikli lang yung ating panahon dito sa mundo. Kaya nga napakahalaga na we give time to God. At salamat sa Lord na narito tayo sa Bible study tonight, listening to the message of God. The power of painful planting. So there are seasons in life when we sow not with smiles, but with tears. 'Di ba? Maaring sa pagtatrabaho, sa pag-aaral natin, 'di ba? Sa ating pamilya, 'di ba minsan nagsusow tayo pero hindi tayo masaya kundi merong tears. May mga problema, may mga challenges in life. We give, we serve, we obey, we pray, not from a place of abundance, but from brokenness. So paano kapag meron kang pagsubok sa buhay, are you still willing to give, to serve the Lord, to obey the Lord, to pray to God? Kahit na wala ka sa place of abundance. So these are the moments when our hearts are heavy, mabigat for us, our hands are trembling, and our eyes are wet. So umiiyak tayo sa Panginoon. Yet yung scripture, ina-assure po tayo na no tear is wasted. Every painful seed planted in faith is seen by God. In His perfect time, tandaan po natin, it will bear fruit. Pero the key word there, kahit na hindi wasted yung mga iyak natin, sabi dito, in the Lord's perfect time. Hindi sa timing po natin, kundi sa timing ng Lord, magbe-bear fruit po. Lahat po ng mga sacrifices po natin, lahat po ng mga sorrow na na-experience po natin. As we remember our loved ones who have gone before us, yung mga faithful saints, martyrs, and those who have finished their race, we are reminded that grief is not the end. In Christ, even death becomes a seed of hope. 'Di ba? Kaya nga si Jesus Christ napako sa cross, namatay sa cross. Kasi sa kanyang pagkamatay, tayong lahat na sumampalataya sa kanya, nagkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. In the same way, the story of Lazarus dun sa John chapter 11, it is a divine portrait of how the Lord God works through our pain to reveal His glory. So di ba mahal na mahal niya si Lazarus, kaibigan niya, pero namatay si Lazarus. Pero alam po natin na muling binuhay ng Lord etong si Lazarus. Sabi ng Psalm chapter 126, ito yung one of the songs of ascents sung by pilgrims journeying to Jerusalem. This reflects a time of restoration, possibly after the Babylonian exile, when God's people return home with joy after a long season of sorrow. So katulad din natin, yung mga Israelites, dumating sa time na andun yung season of sorrow, na sila po ay nagkaroon uli ng restoration, na sila ay nakabalik na uli sa Jerusalem. At ito yung verse na yun, nung sinabi ng 126 verse 5 sa Psalm, "Those who sow with tears will reap with songs of joy." It captures the tension between past pain and future hope.
Yung Psalm chapter 90 naman, it was attributed to Moses. It is basically a meditation on the brevity of life, yung ang panandali ang buhay lang natin, short period of time here on earth, and the eternal nature of God. It reminds us that while our days are fleeting, limited lang yung oras natin, panahon natin dito sa mundo, wisdom is found in numbering them and trusting the one who holds eternity. Na kahit temporary lang yung buhay natin dito sa mundo, meron pala tayong Diyos na eternal, na magpawalang hanggan. Kaya tayo din magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ng Psalm 90 verse 12, so teach us to number our days so that we may get a heart of wisdom. Yung John chapter 11 naman, it recounts the death and resurrection of Lazarus. Jesus delays his arrival. Kung babasahin natin mamaya, so 2 days na na-delay, dumating si Lord, allowing grief to settle in, but not without purpose. Yung kanyang pong pagka-delay, it was not denial, it was preparation for a greater revelation that He is the resurrection and the life. So sinadya talaga, hinayaan talaga ni Jesus Christ na mamatay si Lazaro kasi bubuhayin niya uli si Lazaro. Pinatunayan niya that He is the resurrection and He is the life. So 3 points ang gusto kong ituro sa atin tonight. Point number 1 natin, the Lord God sees every tear. Sabi nga ng Psalm 56 verse 8, you keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. Iyong isinasaysay ang aking mga paggagala. Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Wala ba sila sa iyong aklat? So yung mga tears daw natin, lumuluha tayo, nalulungkot tayo, 'di ba? Umiyak tayo kay Lord, maaring gabi-gabi every time we're crying unto God. Tandaan natin, sabi dito, all our tears ay nasa battle ng Lord. Kinukolekta ng ating Panginoon lahat ng ating pains, lahat ng ating sorrows. Ibig sabihin po nun, kilala tayo ng Lord. The Lord is concerned to us. The Lord cares for us. Mahal tayo ng Panginoon. Amen. Even si Lord, sabi ng John chapter 11 verse 35, tumangis si Jesus. So ibig sabihin, it's okay for us to weep, to cry. Kasi even Jesus Christ, He wept. Ang ibig sabihin niyan, pinakita na si Jesus Christ was truly man. Nagkatawang tao siya, di ba? He is 100% man and 100% God. Katulad nating tao, meron din siyang emotion, umiiyak, nalulungkot. Jesus was not ashamed of human weakness. Jesus is our teacher and at the same time, the Lord God is our comforter. Sabi dito, Jesus wept because when God created man, He did not intend for man to grow old. Hindi yun kalooban ng Lord actually. Nung kinreate tayo na tayo tatanda, become weak and powerless, magkaroon ng mga sakit at karamdaman at mamatay in the physical death. Then the second or eternal death. Pag sinabing second death, yun na yung hell. Diba? Kasi pupuntahan lang naman ng tao, langit or impyerno, wala pong purgatory. God never meant for man to go through all this and for death to reign. Kasi ang kalooban ng Lord, eternal tayo, mamuhay tayo nakasama ang Lord. Pero alam natin, nag-fall yung man. Di ba? Nagkasala si Eva at si Adan. Kaya napalaya sila sa Garden of Eden. It is God's nature to heal. He wants you healthy. He wants you strong in spirit, in soul, and body. That's why His word says, Beloved, mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay spiritual. So ito yung kalooban ng ating Panginoon. So don't let the enemy or anyone tell you otherwise. Keep reading all the faith-boosting healing miracles of Jesus. Meditate on Jesus' compassion toward the sick and His willingness to heal them. Be convinced in your own heart that He wants you healed and walking in divine health today. So kung anumang area ng buhay mo na kailangan mo ng kagalingan, so i-declare mo yan sa ating Panginoon kasi yun ang gusto ng Lord, na tayo pong lahat ay malusog, tayo pong lahat ay healthy na nagsiserve sa Kanya. Your tears are not sign of weakness. They are seeds of trust sown in the soil of surrender. Nakikita ng Diyos ang bawat luha po natin. Ang iyong mga luha ay hindi tanda ng ating kahinaan. Ito'y mga binhing may tiwala, itinanim sa lupa ng pagsuko. Point number 2, the pain you planted will produce joy. Sabi nga, those who sow in tears
shall reap with shouts of joy. Silang tumatangis habang nagsisipagtanim, hayaan mo na mag-ani na puspos ng kagalakan. And the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Sabi ng Psalm 34 verse 18. Ang Panginoon ay malapit sa mga pusong wasak at inililigtas ang mga bagbagang kalooban. Di ba totoo? Kapag broken ka, kapag may problema ka, may mga challenges ka in life, the more na mas kumakapit tayo sa Panginoon. Kaya sabi diyan, the Lord God is close to the brokenhearted. So the more na ina-acknowledge natin yung weakness natin at nagre-rely tayo sa strength na nanggagaling sa Panginoon. Pain is not the end of the story. It is the beginning of a harvest. Katulad ni Joseph, di ba? Imagine nangyari kay Joseph. He was betrayed by his brothers, imprisoned unjustly, forgotten by men. But in the end, he declared, you meant evil against me, but God meant it for good. Sabi ng Genesis 50 verse 20. Katulad ng seed that dies before it grows, our sacrifices, our losses, our griefs, these are often the very soil where God grows something beautiful. Gaya daw ng binhing kailangan mamatay bago tumubo. Di ba gano'n naman talaga yung buto? Kakainin mo muna yung bunga and then kailangan yung binhi matanim, di ba? Para tumubo. In the same way, yung atin daw mga sacrifices, mga pagkalugi sa mga negosyo, di ba? Mga dalamhati, madalas nagiging lupa yan kung saan nagpapalago ang Diyos ng isang bagay na maganda. So ito yung sinabi ni Joseph, di ba? Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil do'y naligtas ang marami ngayon. So si Joseph po, siya ay favorite ng kanyang father na si Jacob at dahil po doon nainggit sa kanyang mga kapatid, tinapon siya sa balon. And then eventually, kinuha siya sa balon and then ibinenta po itong si Jacob. Kaya itong si Joseph, kaya siya napahiwalay sa kanyang family. And then akala nila patay na itong si Joseph. Then eventually, naging prime minister siya at nung nagkaroon ng matinding tagutom sa Israelites, nagamit nun si Joseph para iligtas yung kanyang buong pamilya. At ito na nga yung sinabi niya nung na-meet niya yung kanyang mga kapatid. Sabi niya, masama nga inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot yun ng Diyos para daw sa kabutihan. Dahil doon, naligtas nga naman ang marami. Nasarip na sila imamatay sa gutom, ginamit itong si Joseph para po sila ay maligtas. In the same way, sabi ng Romans 8:28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ay gumagawa ang Diyos para saan sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sabi dito, and we know that in all things the Lord God works for the good of those who love Him. Tayo yon who have been called according to His purpose. Point number 3, trust turns trials into testimonies. Diba? Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi na ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari yun upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Trust is not passive resignation, it is active surrender to God's timing and purpose. Diba? Jesus waited 2 more days before going to Bethany. Pwede naman siyang pumunta doon beforehand, diba? Kasi all-knowing God si Jesus. Why? Because He was aligning the miracle with the moment of maximum impact. Kasi kung pumunta doon earlier si Jesus, naghihingalo lang si Lazaro, madali niyang pagalingin, di ba? So parang unusual, ginagawa naman talaga ni Jesus Christ. Pero hinayaan niyang mamatay muna at malibing etong si Lazaro, then sa kanya pinagaling or binuhay muli. In our life, delays are not denials. They are divine appointments. Our trial is the stage for God's glory. Ayan, itong mga itinakdang takbo ng Diyos, ang iyong pagsubok ay intablado ng kaluwalhatian ng Diyos. Basahin ko lang yung John 11:30-44. Muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Marta, na kapatid nang namatay, ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay. So 4 na araw nang patay si Lazaro. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. At alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka.
Sa verse 44, lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabaloting tela sa mukha niya. Inuutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. At yun nga, ito yung nangyari, 'di ba? Si Lazaro mula sa patay, muling binuhay ng ating Panginoon. Yung Hebrews 11 is also filled with testimonies of those who trusted God through trials. Diyan natin makikita si Abraham, si Moses, Rahab, and others. Their faith turned their faith into purpose. Kaya ang tawag dun sa Hebrews 11, Hall of Faith. Pinapakita nito kung paano ang pananampalataya ang naging susi sa buhay ng mga bayani ng pananampalataya mula kina Abel, Noe, Abraham, Sarah, Moses hanggang sa mga propeta at martir. Sa kabila ng pagsubok, panganib at kamatayan, sila'y nagtiwala sa Diyos at namuhay ayon sa kanyang pangako kahit hindi nila ito lubos na nakita sa kanilang panahon. Ang kabanatang ito ay paanyaya sa atin na mamuhay rin daw tayo ng may pananampalataya. Pananampalataya nagtitiwala sa Diyos, umaasa sa kanyang kabutihan at sumusunod sa kanyang kalooban kahit hindi pa natin nakikita ang katuparan. Yan, so ito yung mga Hall of Faith. Ayan, andyan si Abel, Enoch, Noah, Abraham, Sarah, Jacob, Isaac, Moses, Rahab, Joseph. Ayan, so we call themselves also as the heroes of faith. Pero tayo, kasama rin tayo sa story. Hindi lang yun natapos doon sa mga biblical characters na nabasa natin. Kaya kung babasahin mo yung latter part ng Hebrews chapter 11, sabi doon sa verse 36, mayroon namang hinamak at hinagupit. At mayroon ding ikinadena at ibinilanggo. Imagine dahil sa kanilang pananampalataya. Ang iba na may pinagbabato, nilagari sa dalawa, at pinatay sa tabak because of their faith. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Ang iba'y namulubi, inapi at pinagmalupitan. Hindi karapat-dapat sa kanilang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. At dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito, bagamat may mabuting patotoo dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi tumanggap ng ipinangako, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin, upang sila'y hindi maging ganap, ibang kasama tayo. Ay, ang ganda, no? May mas magandang plano ang Diyos para sa bawat isa po sa atin nakikinig ng salita ng Diyos sa mga oras na ito. So we have different stories kung paano tayo nakakilala kay Lord. Pero katulad nila, yung mga trials natin, magtiwala ka lang kay Lord, then kayang gawin ng Lord yung trials natin, matuturn niya into testimonies that we can share to other people as well. So ito yung mga Christians during that time na hindi man natin kilala yung mga pangalan nila, anonymous sila, di ba? Pero ano nangyari sa kanila? Sila po ay pinagbabato, pinatay, meron ding pinako sa krus, pinakain sa leon, 'di ba? Hinati sa gitna at yung iba nagtatago nga sa yungib dahil sa takot nila na malaman yung kanilang pananampalataya kay Jesus Christ kasi gusto ng ibang tao na i-deny nila yung kanilang faith kay Jesus. Ang conclusion po natin, beloved, the tears of cried in secret, the prayers we whispered in the dark, the sacrifices you made when no one was watching, God has seen them all. And He promises you will return with songs of joy, carrying your sheaves or yung bungkos ng ani. Even in grief sa ating pagdadalamhati, we are not without hope. As we remember those who have gone before us, we do so with the assurance that death is not the end. Jesus stood at the tomb of Lazarus and declared, I am the resurrection and the life. Diba? Sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. So meron tayong assurance. Tayong lahat na tumanggap kay Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng buhay natin, tayo pong lahat ay mamamatay, yes, in the physical, pero wala tayong kamatayan in the second death kasi meron tayong buhay na walang hanggan, kapiling ang Lord. Kung kaya ng Diyos na buhayin ang isang patay, kaya rin niyang buhayin ang anumang tila patay sa buhay mo ngayon. Patay na relasyon sa mag-asawa, patay na pangarap, patay na pag-asa sa pag-aaral, patay na karera, patay na love life, lubog sa utang, lugmok sa kahirapan, gobyernong balot ng katiwalian,
and narinig mo yung kinakatakutang salitang si meron kang cancer or you know someone na merong matinding sakit at karamdaman, parang lahat ay papunta sa maling direksyon, pero kapatid, huwag kang susuko. Huwag na huwag kang susuko, tumingala ka, magpatuloy ka, iyan ang kahulugan ng pag-asa. Kailangan natin ng pag-asa dahil nabubuhay tayo sa isang mundong wasak at puno ng sakit. At ano nga bang pag-asa? Ang pag-asa ay pag-aabang sa kabutihan ng Diyos. Ang Diyos ay laging mabuti, hindi siya kailanman tumitigil sa pagiging Diyos. Hindi siya maari maging masama. Hindi na kayang itanggi ang kanyang likas na pagkatao. Ang Diyos ay hindi maari maging walang pag-ibig, hindi siya maari maging walang pagpapatawad, hindi siya maaring gumawa ng kasamaan. Ang kanyang likas na pagkatao ay nagsasabing, hindi ako maari maging masama, hindi ako maaring gumawa ng masama. Kaya't ang pag-asa ay ang pag-aabang sa kabutihan ng Diyos at pamumuhay ayon dito. So sa ating pong application, so we have to live with eternity in mind. Reflect on the seeds we are sowing today. Sinosow po ba natin yun in faith even through pain? And we also have to embrace God's timing. Don't rush the process. He's never late. And sana mag-comfort din tayo ng ibang tao in grief. Katulad ng ginawa ni Jesus. Be present. Weep with those who weep. And live with eternity in view. Sabi nga ng Psalm chapter 90 verse 12, teach us to realize the brevity of life so that we may grow in wisdom. Dahil itong buhay daw natin, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Sabi nga ng pinakamatalino, si Solomon sa Ecclesiastes chapter 1 verse 2, meaningless, meaningless, wala raw kabuluhan. Sabi ng teacher, utterly meaningless. Everything is meaningless. Ito po, dinidescribe kasi dito yung cyclical nature of life, such as generations come and generations go, but the earth remains forever. Diba? Ang dami ng henerasyon ang dumating. Patuloy na sumisikat, lumulubog ang araw, diba? Umiinog ang mundo. Kaya sabi niya, yung idea that life lived without a divine perspective is ultimately futile or meaningless. Totoo, kung ang buhay mo wala kang Diyos, hindi mo tinanggap si Jesus na Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, wala talagang kwenta ang buhay mo. Kasi after you die, pupunta ka ng impyerno. Salamat sa Lord na tayong lahat ay pupunta sa langit. Sabi ng mga ngaral 6.12, sinong nakakaalam kung anong mabuti sa taong nabubuhay sa maikling panahon at pagkatapos ay mawawala ng tulad ng anino? Sino makakapagsabi kung ano mangyari pagkamatay niya? Diba? Every November 1, November 2, diba? Inaalala natin yung mga mahal natin sa buhay na pumanaw, pero hindi natin alam kung kailan tayo kukuhanin ng Panginoon. Sino makakapagsabi kung ano mangyayari pagkamatay niya? Pero tayo alam natin, we are sure na tayo po ay pupunta sa Panginoon. Kasama natin ng Lord, meron tayong buhay na walang hanggan. Sabi ng mga ngaral 9:7-9, kung ganun, anong dapat kong gawin? Sige, magpakasaya ka sa pagkain at pag-inom sapagkat yun ay tinakda ng Diyos para sa iyo. Naway lumigaya ka sa bawat oras, kalooban ng Lord John na maging masaya ka. Magpakaligaya ka sa piling ng babaeng iyong minamahal habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito sapagkat iyon ang iyong bahagi at bunga ng iyong pinagpaguran sa maikling buhay na ito. So in short, ang gusto ng Lord, mag-enjoy tayo. Pero sana sa pag-enjoy po natin, in accordance pa rin sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi yung YOLO, na you live only once, di ba? Nagpakasaya ka, nagpakasama ka. So syempre may consequences yung sin. Ang sinasabi dito na magpakasaya ka as long as wala kang tinatapakan tao, wala kang ginagawang masama, kalooban ng Lord na maging maligaya at maging masaya po tayo. At ito yung conclusion ng mga ngaral ni Solomon. Sabi niya, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. At nakakalungkot, maraming tao na nasiset aside yung fear of God. Nawawala ng time sa Panginoon, pag-attend ng Bible study, pag-attend ng local church, 'di ba? Pagpe-pray, pagde-devotion, quiet time, pagganap ng ministeryo ng calling na binigay sa kanila ng Panginoon. Ito yung buong katungkulan nating tao. Kasi temporary lang tayo nabubuhay dito sa mundo. Ang tunay nating destination ay heaven. Kaya dito, training ground lang lahat ng ginagawa po natin here on earth. So, sow your tears in trust. God will turn your grief into glory. Itanim mo ang iyong mga luha na may pagtitiwala sapagkat kayang gawing kalulatian ng Diyos ang iyong dalamhati. Panginoon, salamat sa gabing ito sa mga salita na aming napakinggan. Siyang tunay nga, O Father God, na marami kaming challenges, issues, problems na kinakaharap. Pero Lord, katulad na aming napakinggan, it's very important for us to remain faithful to you, O Father God. Patuloy na magtiwala sa inyo. I-honor ka
sa lahat ng aming ginagawa. Sapagkat Lord, alam namin na alam nyo ang dapat namin gawin. Kaya Lord, patuloy ka namin acknowledge sa aming mga buhay, and we pray na patuloy kami makasunod sa inyong kalooban, O Father God. Purihin ka, dakilain ka sa mikat parangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.